Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, nagpakilalang kapatid di umano ni BBM at nagpasikat sa Mayaman Challenge. Pandemic hero na si Francis Leo Marcos, mas kilalang FLM, nagsalita na at tila pumutok na sa galit. Harap-harapang ibinunyag ang tunay na kulay ng pamilyang Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, siguradong magkakaproblema di umano ang administrasyong Marcos. Oras na tanggalin ito ang Vice President na si Sara Duterte Carpio sa kanyang gabinete. Ito ang matinding sagot ng dating presidential spokesperson na si Atty. Harry Roque sa panawagan ng ilang mga kritiko ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin ito bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Naniniwala naman si Atty. Harry Roque na hindi makikinig si Pangulong Marcos sa panawagan ng mga kritiko nito dahil unang-una, malaki ang naitulong ni Vice President Sara Duterte sa pagkahalal nito bilang Pangulo ng Bansa. Yung political reality na hindi naging presidente ngayon ang ating Pangulo kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtataka naman ni Atty. Harry Roque dahil kahit binanggit ng First Lady na si Liza Marcos si Maharlika ay tila wala itong sinabi na kaugnay sa panawagan ng drug test. At ayon pa sa kanya, nagtataka ako na bagamat binanggit niya si Maharlika at sa kagalit na galit siya doon dahil sa binansagan na bangagang kanyang asawa, wala siyang sinabi tungkol sa drug test. Ang tanong, yung ibinoto namin, nasa tama pa ba siyang pag-iisip na gumawa ng desisyon gaya na makipaggera sa ating karatig bansa na China? And ko, samantala, sumabog at nagsalita na rin ang nagpasikat sa Mayaman Challenge at pandemic hero na si Francis Leo Marcos, mas kilalang FLM. Walang pagdadalawang isip na ibinunyag ang mga anak ni First Lady Liza Raneta Marcos. Kung ating matatandaan mga kababayan, tila kinumpara ng unang ginang ang kanyang mga anak sa mga anak ng mga Duterte na may tato. Mababait daw ang mga anak ng First Lady at matulungin sa kapwa. Tila hindi raw ito nanununtok at wala itong kaaway at tila pinalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Pero ito ang nakakagulat ayon kay Francis Leo Marcos, mas kilalang FLM. Wala di umanong matino sa anak ni Bongbong Marcos. Kahit pa daw si Sandro Marcos, ang gaganda raw nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero ang totoo ay tila lasinggero di umano ang mga ito. Lalo na daw ang pinakabunso. Totoo kaya ito? Pero ang pinakamalaking tanong mga kababayan, maniniwala ba kayo kay Francis Leo Marcos? Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matino to, kahit si Sandro. Maduha lang. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, o lalo yung pinakabunso, si Vincent, puta ko makalaklak ng inigarilyo pa. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, parang gusto ko tuloy maniwala na siya, FL talaga ang magpapabagsak kay PBBM. Dapat manahimik na lang siya at huwag makialam sa pamamalakad ni PBBM dahil di naman siya ang binoto ng tao. Hindi talaga ako makapaniwala na may FL tayong hindi
hindi marunong gumalaw ng formal at mag-ugaling disente. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng unang ginang na palengke ang dating, umaastang palaban sa mga kritiko at walang kontrol ang bunganga. Masaya daw si PBBM na may protected siyang asawa. Ang problema ay hindi siya pangkaraniwang asawa dahil siya ay first lady ng bansa. Kung hindi siya marunong tumayo sa kanyang kinalalagyan, manahimik na lang sana siya para hindi magmukhang timang si PBBM. Ako naniniwala kay Francis Leo, kung ano ang mga magulang, ganun din ang mga anak. Yun ang nakagisna ng mga anak. So what do you expect? Naku naman, pati mga anak na dadamay na sa sama ng ugali ni Lisa. Huwag naman sana. Alam naman namin na gusto lamang ni Lisa na protektahan si PBBM laban sa mga taong gustong sumira sa kanya. Pero hindi yata ganyan ang nangyayari ngayon dahil nagmukhang sariling interest lang nila ang kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng kanyang asawa at ng taong bayan. Dahil bilang ina ng bayan, mas iisipin mo ang ikakabuti ng mas nakakarami kaysa sarili mo. Francis Leo, isa sa mga nagpasikat sa pangalan ng Marcos nung panahon ng pandemya. Hindi man naging mabuti ang kanyang naging ending. Marami naman itong natulungan dahil sa Magpayaman Challenge. Pero totoo nga ba ang tungkol sa mga anak ni Lisa? Wag naman sana. End quote. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong Maisog Rally, tinambakan na naman po ng truck. Ito po, nag-a-adjust din yung nakakapag-adjust din po yung mga local government official na ayaw matuloy itong mga Maisog Rally, no. Pinakita po ni KPL sa kanyang live kanina yung venue, ano po yung sitwasyon doon. Nakakagulat, no. First time po to na wala na kaabog-abog. Mga ano po to, People's Park, no? Na usually ay open sa lahat, di ba? Ganun po yung mga People's Park eh. Pero kakaiba po yung nangyayari ngayon. No, yung mga People's Park parang sinasarahan para sa Maisog. Okay, pag-usapan din po natin, no, na kalat po ngayon yung kaya ang titulo po niyan, Marcos 2017 at versus Marcos 2024. Ang layo na po ng Marcos, yung sinasabi po ni Pangulong Marcos noong 2017 dito po sa Yolanda, Typhoon Yolanda Rehabilitation na ginagawa ni Pangulong Duterte versus Pangulong Marcos after na siya ay naging Pangulo ngayong 2024, no? Magkaiba po. So pag-usapan din po natin, ito po lumalabas, sigadon po ang larawan ngayon ng taga-atake, attack dog. Pero anong uri po, no? Anong uri po ng attack dog to? Ngayong napapatunayan natin, bukod sa na-disbar, ayun na nga po, no? Na-disbar pa uli. At may record po ng ito po, kasinungaling. Hindi na po tayo nagugulat. Una, alam ko po na ito ay Tacloban, no? Yan pong pagdadausan ngayon ng Maisog Rally. Alam natin na yan po ay baluarte nito pong si Speaker Martin. Ang tinutukoy po natin na isa po sa pinakamakapangyarihan na tao ngayon sa Pilipinas. Kung hindi man siya yung totoong may power, no? Siya po yung pinakamakapangyarihan. Isa, no? Sa pinakamakapangyarihan tao. Okay. Alam niyo po, kahit po nung panahon ng kumbaga ngayon lang po pagpigil sa mga rallies, no? Never po na narinig natin yan kahit na anong panahon. Bata pa tayo ng panahon ng tatay na Marcos eh. Pero mula po kay Aquino, lahat po na naging presidente, may mga malalawakang rally po, no? Laban po sa Pangulo ng Pilipinas. Pero ngayon lang po talaga yung yung sinisikil. Ito po yung mga nagrarally na to sa Maisog. Ito lang po yung mga rallyista na kumukuha ng permit, no? Nagpapaalam sa mga local government at dinadaluhan ng dating presidente. No? Ganun po kagarapal ngayon. Ang tatapang po ng mga local government official para po pigilan, no, yung dating presidente na makapagsalita, makapagpahayag sa mga tao. Alam niyo yung ginagawa ninyo? Lalo po yung bumubuhay sa mga tao, hindi po natatakot, no? Yung mga Duterte supporter lalong
nananabik. Nagkakaroon tuloy ng drama eh. Hindi po ba? Imbes na, alam niyo ang mga taong sinisikil, sa lahat po yan na maski pag-ibig, maski sa anong bagay, lalong, kilala niyo ba si Miguel Bugilgil? Habang pinipigil, lalo nang gigigil. Ganyan po ang maisog rally. O tignan po ninyo, walang pumigil dyan sa Sara resign. Wala namang, wala naman, malaya po sila. Kahit saan, binigyan pa nga ng mga permit. Nung sa DepEd gusto nila. Biruin nyo yung ganun kakonti. Hindi pa, papapasukin na lang sa DepEd yun, wag lang makaistorbo sa traffic eh. Matraffic dun sa DepEd Central Office eh. Yung konti na yun, manghaharang pa ng traffic yun. Papasukin na lang, hindi pa, kakalug-kalug pa sila dun sa may bukana lang ng, ng DepEd. Pero ito pong maisog, grabe po to. No? Grabe po, nakikita nyo po yung suporta ng mga Duterte laban po dito sa suporta sa mga Marcos. Takot na takot po lahat ng mga LGU na siguro alam niyo naman sa Senate nga, di ba? At saka sa mga naunang mga nagdaos ng maisog rally. Ayan po ang pinakamagandang halimbawa. Suspendido. Yun pong sa Cebu. City Mayor. Ano man ang dahilan ng suspension niya? Suspended. Yan pong nasa Davao del Norte Governor. Ano man ang dahilan ng suspension niya? Suspended. Natakot yung taga Bulacan. Wala po nagbigay ng permit. Wala pong gusto. Natakot yung, ano yung huli? Ano yung huli? Pero nakagawa na rin po ng paraan. Okay. Eto na naman po. Nagulat ako eh. Kasi yung sa Bulacan, isang truck lang yung nakita kong hinarang. Dumaguete. Sinara yung Freedom Park. Saan ka nakakita ng Freedom Park? Alam niyo po ba bakit ginawa yung Freedom Park? No? Para po lahat ng mga grievances ng tao, malaya na sila dahil galing tayo sa diktadorya eh. Galing noon, before Cory, galing sa diktadoryang Marcos. Diktador yung tatay nito. Di ba? Bawal, ang daming bawal eh. Nasobrahan naman po sa pagpapalaya si Cory. Pinalaya lahat. Pati sila Joe Masis. Kaya po lahat freedom park, nauso po yan. Pero ngayon lang po naganap na sa mga freedom park, ipinagbabawal ang mga rally. Utas ang nakakita, kaya nga freedom park eh. Bawal pa rin. At mahuhusay ha. Hindi nila pinagbabawal. Bawal po sa batas na ipagbawal mo sa freedom park ang rally. Anong ginagawa nila? Under renovation. Under renovation daw yung freedom park sa Dumaguete. Eto naman, baka may sale ng truck. Nakahilera. Ang dami talaga. Pinanonood ko ngayon. No? Pinanonood ko yung kay KPL. Napakarami. Napakaraming truck. Bungad pa lang po. Kunwari, ikaw pupunta ka rito sa may nakalimutan ko na RT Ariata to. Pupunta ka, mabubungaran mo pa lang sa gate. Puta, ang daming truck, hindi siguro tuloy. Yun po yun. May bagyo pa. Talagang matatatag. Alam niyo po, isa sa pinakamatapang na vlogger yan si gaganyan-ganyan, pawata-wata lang yan si KPL. Ako kasi sa totoo po, sa karanasan ko marami na po kasi kung karanasan sa sa mga, alam niyo na, sa buhay. No? Pagkasama ko yung mga yan, si KPL, lalo na si KPL, walang takot yan. Ako kasi, puta, teka muna, wala tayo sa Davao. Yung nagpunta, kaya hindi ako nakapag-ano ron eh. Hindi ako nakapag-live nung nasa Samal kami. Kasi tinantya ko, puta, ito, teritoryo, hindi na to Davao City, teritoryo na to ng asawa ni Don Sulueta. Yung Don Sulueta, di ba, yan yung ni Marcos. Di ba? Yan yung, kumbaga, body niya na, ano na nga pangalan? Lagdameo. Naalala ko lang bigla kasi nung nag-tour ako doon, pinakita yan, kalalagdameo yan. Yung isla, Pearl Farm ba tawag doon? Kaya hindi ako kampante. Pero yan si KPL, banat agad yan, Florendo. Di ba? Sabi ko, puta, Florendo, nilagdameo to.
Sabi ko, puta, delikado ako mag-ano rito. Pero si KPL, banat agad pagdating doon. Sabi ko, hindi po pwede. Hindi po pwede ako mag-ano rito, mag-live. Lagi ko iniisip kaninong teritoryo eh. Yan, si KPL, wala pong preno yan. Walang pakialam. Pero ngayon, tignan nyo naman, may pakialam siya ngayon. Kinuha pa nga lang niya. Alam nyo, iba po talaga. Yan, matututunan kasi ako, sa dami po ng ano ko dyan sa mga pakikibaka. Medyo may pagkapraning ako eh. Nakita niyo naman, no? Tingin ako, pag sa labas ako, kaya hindi na ako politika sa labas eh. Maya kasi ako nakalingon eh. Si KPL, walang preno yan. Basta, okay, ang point ko lang, putya, sabi ko nga, tinawagan ko ngayon bago ako mag-live. Sabi ko, huwag kayong lumabas mag-isa. Lagi kayong may kasama pag lalabas. Kasi po kami, magkakasama lang kami sa actual na Maisog Rally. Pero sa mga hotel, kanya-kanya kaming hotel. Kasi ganyan po pinapakita na hindi talaga kami mga bayaran. Kanya-kanyang hotel. Bit naman ako makikisama sa hotel nila. Sila kasi sama-sama eh. Isang hotel, isang kwarto, 2 tao, ganun. Ako ayoko. Tsaka gusto ko yung mga hotel na ano, yung, hindi mga pipitsugin. Mahilig kasi mga to sa mga pipitsugin hotel. Ibinabagay kasi sa mukha eh. Siyempre pag nag-hotel ako, yung talagang may enjoy ko. Kaya isa po yan sa dahilan ng ano, iniisip ko, puta, delikado buhay ko rito. Okay. At dinadaan lang po natin sa tawa. Pero, ano eh, iba po yung sitwasyon. Iba yung sitwasyon nila. So, ingat po kayo dyan. Yung kayong mga nasa, mga vlogger na nasa Tacloban ngayon, ingat kayo. Sabi ko nga kay ano, huwag mo i-announce kung saan hotel ka naroon. Yun ang biniling ko sa kanila. Huwag niyong sabihin kung nasan kayo kasi mamaya bigla kayong puntahan dyan, di ba, sa mga hotel ninyo. Safety muna tayo. Ang dami talaga. Ito tinitignan ko, pakita ko lang sa inyo, bungad. Ito po yung bungad. O yan, no? Pagpasok nyo, ito yung gate. Pagpasok nyo, anong bubulaga sa inyo? Puta, kahit gusto nyo umatin ng rally, puta, wala yata. Ito ba rally yan? Bakit panay truck to? Di ba? Ayan, ganyan po itsura. Nung rally yan, merong gate, tapos panay truck ang makikita mo. Yan mismo po yung itsura nung rally yan. Repos eh. Nakaporma eh. Oh. Hindi yung truck na basta parang talagang planado. Tapos sa gitna po niyan may mga may ano pong pulis. May kubo po diyan yung pulis. First time po yan na nakakita kami ng ganong karaming pulis na hindi magbabantay meron tranchon yung batuta at saka mga kalasag. Ayan. Okay. Sablay na naman rally nyo. Hindi po kami sumasablay. No? Okay. Sa nagsabing sablay daw yung rally, hindi po yan sablay. Ibig sabihin lang po niyan, ganun sila katakot sa Maisog. Pero matutuloy pa rin po yan. Ang tawag po sa rally na mobile. Di ba? Mobile rally yan eh. Ano sabi? Ang drama dyan ba? Ang drama ba yan? Nakita mo ba? So hindi totoo yan. Hindi totoong truck yan. Tinanong ko naman tinanong mo ba dyan kung baka naman dati ng paradahan ng ng truck yan. Hindi. Talagang Freedom Park daw yan. Ngayon lang nagkaroon ng truck. At maraming pulis. Alam nyo, yung mga nagsabing drama sa tingin nyo yan? Walang truck dati? Malaya ang mga taong gawin ang gusto nila dyan dahil Freedom Park yan. Sa tingin mo, drama? Tangengot. Mahirap talaga kausap yung mga tangengot. Ayun yung sablay. Yung walang pumipigil, no? Malayang malaya, pero wala pa rin umatin. Ayun ang sablay, hindi yung sa amin. Okay. Punta na po tayo rito sa isa pa nating balita. Marcos
2017 versus Marcos 2024. Hindi talaga ako makapaniwala no. Ito po, ano po yung sitwasyon noong 2017? Si Pangulong Marcos po walang trabaho dahil talo siya no. Talo siya kay Lenny. Pagtapatan tayo. Talo siya kay Lenny. So wala po siyang trabaho. Siya po ay yan po yung panahon na akala ko yung mga vlogger na loyalista ngayon, akala ko mga Duterte vloggers lahat, no? Nakadikit kasi sila lahat kay Duterte. Pati po si Pangulong Marcos, dinidikit niya yung sarili niya sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Kaya angkop na angkop talaga yung sabi ni BP Sara na masarap pamangga. Okay. Noon po yun, noong 2017, nung dumidikit siya, ito po yung tinuran ng ating butihing Pangulo. November 9, 2017. I spent the day with the Yolanda victims and for the first time in 4 years, I was inspired to see the resurgence in Tacloban. Tignan nyo Sumama daw siya sa mga biktima ng Yolanda sa isang araw at nakita niya, no, first time sa 4 years. Ibig sabihin mula nung bumagyo, ngayon niya lang nakita, nakaka-inspire yung mga taga-Tacloban. Yung nabuhayan daw yung mga taga-Tacloban. Bakit? Ano ba nangyari? Citizen Marcos. Citizen siya nun The housing programs have been greatly accelerated. Ulitin ko The housing programs have been greatly accelerated. Ang mga programa ng pabahay ay matindi ang pagtulak o matindi ang naging progreso. No? Things are beginning to get done. Ang mga bagay-bagay, no, ay unti-unting nakakakitaan ng may nagagawa itong gobyerno na to. You could feel the excitement in the way people smiled, no? Makikita mo na excited sila dahil sila ay wata-wata. Dahil sa ngiti, no? Ngiti ng mga mamamayan. Ito ang kicker dyan Ito po ang Marcos 2017 version. Marcos na walang trabaho dahil natalo kay Lenny. Thank you, President Rodi Duterte. Because of the sincere efforts made by this administration, the future of the ravaged areas now seems bright. Maraming salamat, mahal na Pangulo, sabi ni Citizen Marcos noong 2017. Dahil po sa inyong mga effort, no, ng administrasyong ito, ay maganda na ang kinabukasan ng mga taong nasalanta. Magkakaroon na sila ng magandang bukas. Bakit daw? Kasi accelerated na yung programa ng pabahay. Tandaan niyo yan Nagpapasalamat siya noon kasi isang araw. Anong ginagawa niya noon? Citizen Marcos siya. Kasi po, hindi niyo po alam, yung nanay niya po, si Imelda Romualdez Marcos, ay taga Leyte. At ang mga namumuno po dyan, mga Romualdez, ay mga pinsan niya. Pinsang buo. Ngayong siya po, pagkatapos po na kumain ng mangga, no? Nang siya na po ang nakaupo sa posisyon, 2024, fast track. Ito na po ang sinasabi. Nang siya na po ang nakaupong Pangulo. Ito na po ang version, PBBM, presidente na po, hindi na po siya citizen. Ito po ang sinabi ng President Marcos, May 20, 2024. So, that's still all those rehabilitations, we only really started 2 years ago. 2 years ago. So, siya lang daw ang nagpasimula ng rehabilitation. Because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So, ang linaw, no? Walang ginawa si Duterte. Walang ginawa si Pinoy para ma-rehabilitate yung Yolanda victims. Kayo na po ang magusga. Citizen Marcos, pinupuri si Pangulong Duterte nung siya pa ang presidente. Nung presidente na yung dating Citizen Marcos, wala na nagawa. Naka-time capsule na yan Hindi mo pupurihin, kung wala talagang proyekto. Sabi nga natin 85% natapos na. 15% na lang yung para sa'yo. Umangal ka pa. Masakit ba sa loob mo na magtrabaho talaga? May nagpatotoo daw. Ibig mo sabihin, nambobola lang si Citizen Marcos noong 2017?
Wala talagang proyekto si President Duterte. Mahirap po 'yan. No? Ngayong kayo ay nakakain na ng mangga. Iba na yung sinasabi. Nung kayo na yung kumakain ng ibinunga ng mangga, ng pagiging mangga ninyo, iba na yung sinasabi, wala na nagawa ngayon. Wala pala nagawa. Ikumpara mo nga yung problema ng Yolanda sa problema ng pandaigdigang pandemya. Ibig mo sabihin, walang umaangal kay Pangulong Marcos na tugunan yung pandemya. Yung matugunan yung hindi naman sa kanya nagmula. Minana niya lang na problema. Sa tingin nyo, walang ginawa si Duterte doon. Imposible. Imposible. Ang gusto kasi nila, wala na silang gagawin. Kaya masama siguro loob na nagtira pa ng 15%. Mahirap po yan, no? Mahirap pong pagtiwalaan yung isang presidente na iba yung sinasabi. Alam niyo yung pabago ba? Hindi mo tuloy alam kung ito ba ay drug-induced tong mga binibitawan na pananalita noong 2017 o ngayon 2024. Baka naman siya, sa dami ng sakit niyan, di ba? Maya-maya nagkaka-COVID, maya-maya nagkakaroon ng ngayon, eto ang tanong. Nung naglabasan tong mga sinabi niya noong 2017, kinukumpara ng yan, kwentong pagong daw to. Opo, pagong kami rito. Ikukumpara natin dito sa nagaganap ngayon. Ang tanong, kailan niya ipapaliwanag yan? Pustahan tayo. Walang paliwanag yan. Ba't ipapaliwanag yan? Lilipas din yan. Di ba? Pag mga ganyan po, katulad niyan, yung new model, nagpaliwanag na ba siya sa new model? Matapos siya ma-horrified. Na-horrified siya eh. Na-horrified siya sa gentleman's agreement. Pero yung siya na, yung sinabi na may new model, nagsalita na ba siya, nag-comment? Ito ang tanong. Tinatanong ba siya ng mga reporter diyan sa new model? Bakit pati yung mga reporter natin, yung mga taga-media natin, selective din magtanong? Dehin Bokiki din, di ba? Lilipas din yan. Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Ganyan po ang gobyerno natin eh. Lilipas yan. May documentary pa. Paano na horrified ganito? Okay. Punta na po tayo rito sa ating inaabangan. Hindi ko na po, ayaw ko na yung hintay-hintay ng 500. Alam nyo, naiinip din ako sa paghihintay. Sabi ko, ganun din yan. Dadami. Mainipin po ako, binago na uli natin. Utang, bet ako mag-adjust. Bahala na kayo. Kung gustong manood o hindi. Mas lalong nagpaparami ko, mas lalong nawawalan na nanonood eh. Hanggang may mananawagan po, uy, naka-live na si Maharlika. Utang, tanggalin ko. Wala naman akong problema sa ibang mga vlogger. Wag lang kayo manawagan dito. Pakape, si Lady in Red. Dito nga ako, puta, nawawala kasi rito sa may cellphone. Muna tayo. Si Gadon po, ayan, no? So, ang napatunayan po kay Gadon ay yung kanyang, yung kanyang nanunumpa ng kasinungalingan. Yun yung problema ni Gadon, kaya galit na galit sa kanya yung Supreme Court. Nanunumpa siya under oath, under oath. Yan yung sabi ng Supreme Court, eh. Yan yung kinaso sa kanya, eh. Yung tahas-tahasan. Ikaw ay nanumpa sa korte. Tapos sa panunumpa mo under oath, nagsisinungaling ka pala. Kaya hindi niya karamihan po sa kanyang under oath statement ay demanda sa mga Supreme Court justices. Ang dami raw dinimanda ni Gadon. Ngayon po, na-disbar na. Ito po, pangalawang disbarment. Kaya lang, wala namang pangalawang disbarment. Kaya ang hatol na lang sa kanya, hindi na siya pwedeng umapila. Balang araw, hindi na pwedeng ma-reinstate bilang abogado. Wala na siyang pag-asa. Yung iba po kasi na didisbar, magpapakatino lang na, alam niyo yun, yung papalipas lang, no? Magpapalipas lang ng galit ng mundo
Tapos magpapakabuting mamamayan lang, magre-reapply ng judicial clemency. O patatawarin ng korte, mare-reinstate. Pero kay Gadon po, kahit na anong gawin ni Gadon, hindi na siya pwedeng ma-reinstate. At dahil dyan, sinabi ni Gadon, ano naman ngayon? Yung mga popular at mayayaman, hindi naman mga abogado. Tsaka matagal naman na akong matagal na akong hindi nagpa-practice. 10 years na raw. Tsaka pambata lang yan. Yung abogasya raw, pambata lang. Ibang klase kaya Gadon. Ngayon, eto no, At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.